Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo saan mang bahagi ng mundo, saan mang panig ng ating bansa at malakas pa rin po ang ating loob na harapin ang lahat ng mga paghamon at mga dinadaanan natin sa pagsuong natin sa pangaraw-araw na buhay natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsusubaybay, nanonood, at patuloy na nagsishare at nagpo-promote ng ating videos at ng ating talakayan at ng ating channel sa Ka Eric Celis YouTube channel, sa ating Facebook na Ka Eric Jeff Celis Facebook account, and pati na rin po sa ating Bigwas ng Agila with Ma'am Lorraine Marie Padoy. Mga kababayan, bibigyan ko po ng update ang ating sitwasyon ngayon. Medyo personal ito pero related sa ating mga pinapanindigan at isinusulong sa advokasya natin. Lumabas na po ang arrest order o ang warrant of arrest ng korte laban kay Ka Eric, laban po sa akin. At ito ay sa kasong inciting to sedition na isinampa po ng Philippine National Police Criminal and Investigation Detection Group or PNP-CIDG. At ito ay isinampa na mula sa Quezon City Prosecutor's Office. Umakyat na po ito. Kahapon ko lang nalaman na may standing warrant of arrest na po ako mula sa Branch 100 ng Quezon City Regional Trial Court. At may kaugnayan po nito ay kailangan ko pong mag-surrender at mag-produce ng piyansa o bail para ako ay pansamantalang makakalaya at nang sa ganun ay may pagpapatuloy ko po ang aking ginagawa. And of course, para rin po ito na magkaroon ako ng oportunidad na harapin na rin sa korte itong gawa-gawang kaso ng gobyerno ni Marcos at nila tambaluslos laban po kay Ka Eric. At ito ay isang criminal case, kaya magpapiyansa po ako, maghahanap ako ngayon ng mapaglalapitan upang tulungan ako na makam up ko ang amount na kailangan ko po sa pagpiyansa. Ang nakita ko po sa warrant of arrest na nakaabot sa akin ay 36,000 ang ipapiyansa. Cash or otherwise surety bond. No? So I will look for support na voluntary na makakahiram ako at makakatipon ng ganitong amount para po sa araw na ito, habang nanonood kayo ng video ko, ay maasikaso ko ang piyansa at ang aking pagharap sa korte kung saan nanggaling po itong arrest order. Mga kababayan, ito po ay malinaw na selective martial law type approach sa gobyerno ni Marcos na ipinapatupad laban sa mga nagsasalita at naghahayag ng saloobin at nakikipagkaisa sa mga mamamayan upang punahin at batikusin ang mga nagaganap na mga issue ng malawakang korupsyon, malakihang pandarambong sa kaban ng bayan, at iba pang mga pang-aabuso sa kapangyarihan at otoridad sa gobyerno, lalo na po itong iskandalo ng 1.4 trillion pesos na pandarambong sa pundo ng mamamayan mula dito sa malawakan na pagkatay ng budget. At ang itinuturong mastermind ay si Marcos at sila Romualdez. Ayaw nila na may nagsasalita, may pumupuna at may kumikilos na mamamayan upang tutulan at itakwil ang ganitong uri ng kalapastanganan. Kaya nila ako kinasuhan ng inciting to sedition dahil nanawagan ako sa Armed Forces of the Philippines sa isang pagtitipon last year dyan sa may People Power area sa EDSA Shrine noong September 21 ng kung hindi na nagagampanan ng presidente bilang commander-in-chief ang kanyang tamang tungkulin upang protektahan ang mamamayan, ang gobyerno at estado, at nakikita natin na siya ang pinagmumulan ng problema at ng katiwaliang malaganap at korupsyon na umuok-ok sa gobyerno at nagpapalugmok sa buong lipunan, ang Armed Forces of the Philippines bilang protector of the state and the people may call out the President under the Article 2, Section 3 ng ating saligang batas. Bilang protector ng mamamayang Pilipino, pwede po silang mag-take ng option of withdrawal of support from Marcos without
taking up arms or being in joining in kudeta or mutiny at i-facilitate nila ang peaceful transition of government on the basis of constitutional line of succession. Hindi po ako nanawagan na mag-armadong pag-aaklas ang Armed Forces of the Philippines o ang mamamayan. No? And it has a historical precedent. Nangyari po yan nung panahon na sila General Angelo Reyes at ang Armed Forces of the Philippines at sinamahan po sila ng Philippine National Police. They withdraw support from former President Joseph Estrada in 2001 at sinabi nila na hindi nila na kinikilala ang Commander-in-Chief noon na si President Joseph Estrada dahil siya ay nasasangkot sa iskandalo ng wetting at mga kotong at abuso sa kapangyarihan. And the Supreme Court did not rule that it was a kudeta. It was a peaceful facilitation of peaceful transition by way of constitutional succession. Kaya po ang pumalit na presidente noon, 2001, kay Joseph Estrada, nang siya ay bumaba sa kapangyarihan due to that pressure on him by withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines, si President Gloria Macapagal Arroyo ang pumalit sa kanya. So mayroon pong historical precedent. May pinagmumula ng sinasabi ko, hindi lamang ito nagmumula sa saligang batas, na the Armed Forces of the Philippines, that includes the Philippine National Police, shall be the protector of the state and the people. I did not call out on the AFP or the PNP na mag-aklas, na mag-armado, na maglunsad ng kudeta o mutiny laban kay Marcos. Kundi ang sinasabi ko, i-facilitate nila ang constitutional succession na sa saligang batas pa rin, in which the Vice President can be installed as the President by way of putting a notice to Marcos Jr. that they no longer recognize him, by way of withdrawal of support from him. Without taking up arms, the AFP can help the nation and the people upang kumalma at magkaroon po ng kapayapaan at kapanatagan ang lipunan at mapapanagot natin ng mapayapa sa pamamaraang ito sa pagbabago ng pamunuan sa liderato ng gobyerno na nakasaad sa konstitusyonal na mga probisyon. Yun po ang aking mga inihayag. Kinasuhan ako ng inciting to sedition, mga kababayan. Ito po ay mga instrumento at taktika na ginagamit sa panahon ng martial law. Ito po ay isang malinaw na panggigipit, pananakot, panunupil, dahil pipirwisyohin ako, tatakutin ako at aabalahin ako. Kaya anytime na makita ako ngayon na wala pa akong piyansa ng sinumang otoridad ng gobyerno, NBI, PNP, they will arrest me and put me behind bars until I can put up my bail at ako ay mapayagan ng korte ng temporary liberty ko pagkatapos kong magpiyansa. Samantakin ninyo mga kababayan, ang naghahayag at tumututol kasama sa maraming sektor ng lipunan kagaya ni Ka Eric laban sa katiwalian, korupsyon, pandarambong, pangungurakot at pagkalugmok at pagkabulok ng mga gobyerno na mga ginagawa sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez, ang hinahabol kami. Ang hinahabol ang mamamayan, iniipit. Pero yung nagnanakaw ng trilyones na pesos, ang mga miyembro ng sindikato nila Marcos at Romualdez, hindi po kinakasuhan halos. At sila po ay protektado ni Marcos Jr. at nila Romualdez. Ang mga totoo na nagnakaw at nagdambong, nagdurubo sa pundo ng mamamayan, protected sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Samantalang si Ka Eric, na naninindigan para sa matino at maayos na panggobyerno, kalaban ng gobyerno ang pagtrato sa amin. Samantalang ang totoong kalaban ng gobyerno, kasama mismo ni Marcos at Romualdez, ang CPP, NPA, NDF, Urban Operatives, ng kanilang mga party list organizations, no? Kagaya niya ni Satoru Campo at nila Franz Castro. Convicted na ang mga yan sa Regional Trial Court sa Tagum sa Davao, pero hindi nakukulong dahil nag-appeal lang sa Court of Appeals, may piyansa na sila. Nakakalaya sila.
At yun po ay mga totoo na kalaban ng gobyerno. Ang mga nagrarally dyan na nagre-recruit ng kabataan para maging NPA sa mga schools, universities, sa harap ng Camp Crame, sa harap ng Camp Aguinaldo, wala ding kaso ng inciting to sedition. They are there to put down or pull down the government or topple down the government. Pababagsakin nilang gobyerno, si Eric, hindi. Nirereforma natin ang pamunuan sa gobyerno. Pero kinakasuhan tayo. So maghahanap ako ng lawyer na tutulong sa akin, maghahanap ako ng pangpiyansa, harap ako sa korte, pabalik-balik ako sa mga hearing. At kung hindi ako makapagpiyansa ngayon, makukulong ako. So mabigat po yan na perwisyo sa akin at sa pamilya ko. Pero pinipilit ko pong labanan yan at panindigan. Dahil pinili ko ang makilahok at manindigan kasama sa daluyong ng pagkagalit ng mga mamamayan. So, mga kababayan, ipagpanalangin niyo po si Eric, bigyan niyo po ako ng moral support, ng panalangin na maging malakas pa rin ang loob ko. Kasi may kaso pa akong cyber libel sa NBI na tinanong ko, hindi naman ako nagpakalat ng fake medical report kay Marcos Jr., tinanong ko lang kung bakit hindi inilalabas ang totoong kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr., which is karapatan po ng mamamayang Pilipino, obligasyon naman yan ni Marcos. Bilang nakasaad sa saligang batas, kinasuhan din ako ng NBI, nakapending yan sa Department of Justice, mga kababayan. Cyber libel, no? Ang kay Risa Hontiveros na dismiss na. Ang isang inciting to sedition ni Nicolas Torre na dismiss na. Mayroon pa akong 3 pending na civil cases. Wounded feelings daw. No, ang isa na desisyonan pabor kay Atom Araulio without us joining the trial, kasama ko diyan si Ma'am Lorraine Badoy. At yan po ay naniningil sila ng 2 million damages dahil tinawag daw namin at ibinulgar na top leader ng CPP, NPA, NDF terrorist group, communist terrorist group ang nanay ni Atom Araulio. Nagsampa siya ng reklamo, ang Kulukoy, at parang hindi siya public figure na hindi siya makomentaryuhan. At ang judge diyan ay nag-rule ng desisyon pabor sa kanya, pero hindi kami nakapag-participate sa trial dahil po na-delay ng 1 day ang pre-trial brief. Technical ng judge ang aming kaso, ang aming depensa, hindi kami naka-attend at hindi kami pina-attend, hindi kami pina-join sa trial. Wala kaming presentation of testimony, mga witnesses at iba pa. So kay Carol Araulio, maliban pa dito kay Atom Araulio na anak niya at kay Teddy Casino, pending pa. Pabalik-balik din kami sa mga hearing. Yan ang aking kalagayan, mga kababayan, na kinakaharap, no? Ako na nagbalik loob sa gobyerno na hindi ako dati na warrant of arrest sa panahon po na ako'y lumalaban sa gobyerno ng totoo at gusto ko noon na pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng armadong pakikibaka ko kasama sa CPP, NPA, NDF. At tumulong ako nang magbalik loob ako sa gobyerno para pabagsakin ang CPP, NPA, NDF. Ito ngayon ang premyo ni Eric dahil pumupuna ako at pumuposisyon ako na dapat ang gobyerno ay hindi tiwali, hindi kurakot, hindi bulok, hindi abusado at inuuna ang kapakanan ng mamamayan. At kung hindi kaya yan panindigan at gampanan ng presidente, eh di dapat umalis na siya sa kapangyarihan niya at ibigay ang pagiging pangulo sa deserving at may kakayanan na mumuno. Hindi ko sinasabi na pabagsakin ng gobyerno at gawing komunista. Pero yun po ang ikinaso sa akin, inciting to sedition. So 3 bagay kaagad yan. Ang mga consistent at tuloy-tuloy na pumupuna, naninindigan at sumasama sa pagkilos ng mamamayan upang tutulan at papanagutin ang mga may sala sa paglaganap ng malawakan, organisado at sistematikong korupsyon at pandarambong, ay sila ang inahabol, yung mga minamarkahan, kagaya ni Eric. Dahil ang layunin niyan, patahimikin ako, takutin ako, at patiklopin ako, perwisyuhin ako, at to the point na maparalyze ako. Kasi apektado ang financial situation mo, hanap ka ng pera, hanap ka ng abogado, hanap ka ng pangbayad mo sa piyansa, mag-a-attend ka sa mga hearings. Yan po ang kalagayan ngayon ni Eric. At ang inihingi ko sa inyo, panalangin, and sana may income ang YouTube channel natin para po matustusan natin ang gastos na ito. And there are other cases na ipafile pa nila. So these are selective approach or approaches to martial law type operations. Kagaya ng ginawa nila nilang kaso
o reklamo sa akin sa NBI, no, mga kababayan. Ako talaga ang paborito nila, no? Dahil tuloy-tuloy lang po ang pagbubunyag ni Ka Eric. Pangatlo, o pangalawang punto ko dito, nanonumbalik po ang taktika ng martial law. At ito ay kakalat at lalakas ang loob ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez na mag-abuso sa kapangyarihan gamit ang ngayon pa lang ay selective approach of martial law na tinatarget lang nila ang mga medyo mabigat ang atake sa kanila at hindi natitinag kagaya sa ginagawa ni Ka Eric at ng grupo ng Kampilan ng Bangon Sambayanan na pinamumunuan ni Ka Eric. Tinatarget talaga nila yan. So ako naman on my part, nararamdaman ko na po ang pressure na yan, pero I have to go on. I don't have to show weakness, but rather I should inspire our people na natural lang ito na haharapin mo dahil pinili mo ang makilahok sa paninindigan ng mamamayan upang tutulan ang bulok na gobyerno at ipatigil at itakwil na ang korupsyon at pandarambong at mariporma ang gobyerno, hindi para pabagsakin ng gobyerno. Third na punto ko, maliban sa paggapang ng martial law, ito po ay isang psychological operations din upang magkaroon po ng pagkatakot, magkaroon po ng consequence of fear, no? Matakot kayo kasi si Ka Eric yung kalbo na yan. Tatargetin din namin kayo kagaya ng pagtarget namin sa kanya. At paluluhurin namin kayo at lulumpuin namin kayo. Yun ang mensahe ni Marcos at Romualdez. Kung papalag kayo at sasama kayo dyan sa mga pagkilos na naglalayo na batikusin, i-criticize ang gobyerno. Yan ang epekto nito, psychological operations yan. So kung hindi malakas ang loob mo, titiklop ka talaga at mag-aalangan ka sa sitwasyon na ito. At mararamdaman mo na pati pamilya mo apektado na, mga kababayan. Ang purpose nila ay humina ang loob mo at mawalan ka ng direksyon na makilahok pa at magbigay ng iyong ambag sa pagsulong ng pagkilos ng mga mamamayan. Yan ang layunin nila kung bakit nila ito ginagawa. Pahinain ang loob mo, paralisahin ka, at abalahin ka, perwisyuhin ka, hanggang sa maramdaman mo na dapat manahimik ka o kumalma ka na lang. But I will not do that, mga kababayan. Ipagpapatuloy ko po ang sa tingin ko ay tamang dapat gawin at bahagi po ito ng pagsasakripisyo. If we want to have change in government, in our society, kahit hindi tayo lumalaban sa armadong pamamaraan, it still comes with a price. Ang pagbabago ay may kaakibat po na sakripisyo. Ito po yung sakripisyo sa bahagi ko sapagkat hindi ko pwedeng pabayaan at tingnan na lang na nalulugmok ang ating bayan at patuloy na nabubulok ang gobyerno at inaabuso ang kanyang mamamayan at samantalang pwede naman tayong makaambag kahit papaano sa proseso na iangat ang ating kamalayan at ang lakas ng paninindigan ng mamamayan para magkaroon ng pagbabago at hindi manatili ang nalulugmok na kalagayan ng bansang Pilipinas. Yan po ang motivation ni Ka Eric. So sana po ay makita ninyo na freedom does not come without a price. No? Ang kalayaan at karapatan, ang paninindigan at ang pagsusulong ng iyong mabuting hangarin sa iyong bayan at kung mabangis at malupit at talaga namang walang damdamin sa mamamayan at walang pakialam sa kapakanan ng kanyang bayan ang namumuno sa gobyerno, ito po ang gagawin nila sa atin. Pero ito po ay mga pagsubok na pwede nating hanguan that we can draw out inspiration mula dito na lalo pa tayong maging matatag. Mga pagsubok ito na dapat nating harapin, na dapat ni Ka Eric harapin kung gusto pong manatili sa aking layunin na makapag-ambag at makilahok sa kilusang pagbabago ng ating lipunan at sa pagtransforma ng pamunuan sa gobyerno sa pamamaraang kaya nating gawin na mapayapa. So hindi pa ako nag-incite ng sedisyon o nag-udyok na mag-armas, mag-riot, manggulo at maging marahas. Nanawagan po ako ng reforma, ng transformasyon, nanawagan po ako ng pagpapatigil sa katiwalian, korupsyon at pandarambong, nanawagan po ako
ng suporta ng Armed Forces of the Philippines bilang mga tagapagtanggol ng bayan at mamamayan sa mapayapang pamamaraan sa konteksto ng konstitusyon, sa konteksto ng batas, sa konteksto ng kasaysayan na naganap, kahalintulad sa mga nakaraan at sa kasalukuyan. Pero, sabi nga natin, the moment that you show fear in the midst of bullying, intimidation, and oppression, the oppressors and the evildoers, yung mga nananakit sa bayan at nanunupil sa mamamayan, kapag nagpakita ka ng pagkatakot, they will also be emboldened. Mas lalakas ang loob nila na gawin ang mga kasamaan na kanilang ginagawa laban sa ating mamamayan. Ang hiling ko lang po, ipanalangin nyo na si Ka Eric ay makapagpiyansa. Ako po ay makahanap ng volunteer lawyers sa tambak-tambak na kaso na ibinabato sa akin, at ako po ay maging bahagi pa rin ng mga paglahok sa mapayapang pagkilos para sa pagbabago sa ating bayan at pagreforma sa gobyerno at ang pagpapanagot kina Marcos at Romualdez bilang itinuturo sa mga pangyayaring ito na mga punong salaring kriminal na nagpasimuno ng the greatest robbery of the government by the government itself. Ang equivalent niya, mga umaabot na sa mga mahigit 1 trillion pesos, mga kababayan, ang nawawalang pundo sa loob lamang ng 3 taon ni Marcos Jr. Malamang ito din po ang gagawin nila sa 18 former soldiers na naglahad bilang mga whistleblowers at sa iba pang lumalantad. Ipapakulong, dudurugin, lulumpuin upang huwag ka na magpatuloy pa na magsiwalat ng mga katotohanan at paninindigan dahil gusto nilang manatili sa poder at kapangyarihan kahit na abuso at pagnanakaw ang kanilang mga ginagawa. Prayers and God's intervention will help us always survive anumang krisis o paghamon na hinaharap natin. Maraming salamat for your prayers. Ako po'y malungkot, galit, but I have to go on with my struggle of joining the people to demand accountability against corruption and plunder which Marcos and Romualdez perpetrated using their powers in government. At dapat silang mag-resign na. Yan pa rin pong panawagan ko. At dapat napapakinggan ito ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP. Hindi po kalaban si Ka Eric. I do not intend and I am not intending to overthrow the government. I am calling for reform. I am calling for change because yan ang tamang dapat gawin kasama ang mamamayan. Marcos, Romualdez, ang mga sindikato nila, hindi po sila ang may-ari ng gobyerno. Taong bayan po ang nagmamay-ari sa kapangyarihan ng gobyerno at ang lipunang Pilipino ay hindi pagmamay-ari nila Marcos at Romualdez. Kung hindi na po tumutugma, at totoo namang hindi tumutugma sa kapakanan ng mamamayan ang kanilang ginagawa, lalo na ang malawakang korupsyon at pandarambong, karapatan po ng mamamayan na manindigan at sila ay singilin, palayasin sa puder sa mapayapang pamamaraan at papanagutin sa kanilang mga kasalanan. Maraming salamat mga kababayan for your prayers and moral support. Mag-update po ako pagkatapos kung anong sitwasyon ko any time of the day. I-pray nyo po na maging ligtas din po si Ka Eric at ang pamilya ko. Sa gustong tumulong po sa ating advocacy programs na Bangon Sambayanan, ang ating GCash line ay 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Ruhilda Celis Kailangging po yan. Maraming salamat mga kababayan. Tandaan po natin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric.